Ato ba dayon no tong gitima na ato tong Domingo no? Kaya wala pa tunungan. Ang sige kong sa kasulatan, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagmatarong, alang sa pagbadlong sa walay libod-libod, aron malikon ang ilang pagtuo. Aron ang tao sa Dios mamaingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluwaton. Ibang klaro po sino? No, nagoy kapuslanan ang pulong gutay sa Ginoo no? Pagpanulid, no? Ang tao nga dili matarong, matarongon, di ba? No? Dili niyang matarong patyon, dili niyang dili matarong patyon noon. Kung dili matarongon na siya, di ba? Amen. No? Pagpanulid, o alang sa pagmatuto, sa pagmatarong, alang sa pagpamadlong sa walay libod-libod, di ba? Aron maligon ang ilang pagtuo. No, dili mo ni para sa buhagot, para mo na ninyo, di ba? Aron maligon ninyo pagtuo, di ba? No? No, aron ang tao sa Dios mamahingpit, no? Mamahingpit kay masulat. Di ba? Masinangkapan alang sa tanang mayong buluwaton. Di ba klaro po sige no? No, may kapuslanan po sige no? Ang pulong sa Ginoo, sakit man guni. Eh ba? Sakit ang pulong sa Ginoo, mura na ikapul ba? No? Pag nakay sambalan ka sa man, kung patambal ka sa pulong sa Ginoo, plus gubay na. No? Kanya, sige ka, imura sa ka, kung patambal ka, dawato ni mo sa iyong masayop ni mo, no? Eh ba? Kung sa iyong mga kasalanan ni mo, ang kalapasan ni mo, mga mistake ni mo, ay kabro, patay sa iyong mata, bunga mo na sila. Eh ba? Klaro po sino? O nakay sama, dagang ikasamaan, hapos, sige na po sino? No? Muna nga, dawato na to, no? Kaya ganang duwit ang patambal. Eh ba? Ganang duwit ang mapahagbas. Ipasanay mo dun eh. Eh ba? Magpasanay mo na sa atong sulod. Eh ba? Tatay yung din sulod sa atong gulingon. Eh ba? No? Klaro po siguro. Na ano nga, bagang magtutudlo o kapastor, mag-dribble ka ni gula ka ni salon. Di ba ka basket mo kita? Ang ganyan to, basket mo ka ganyan to, no? Ang pastor ka ni, mo dribble kay gula ka ni salon. Kung dili mo na salon, buklan ka eh. Kung sabay ko bulungan na, sakit kayo. Di ba? Ang salon, ginagula. No? Dawato din mo kung sa sayop. Kita ka rin tanan, subject mo ta sa sayop. Di ba? Subject sa sayop no, wala matarong no? Wala matarong na tao, kung dili matarong mo ng tao. Di ba? Pinagi sa pulong. Di ba karo pulong sino? No, sakit na pulong sino, masait pa sa dua ka espada nga duhay sulab. Di ba? Karo pulong sino? Muna no, dili ra ako may naigo, kitang tanan na naigo, buta, minaw, di ba? Bago bersikulo. Mateo 23:12, ang magpataas sa iyang kagulingon, ipabos. O ang mapaubos, ipataas. Di ba mo, naging mas sino, no? Dili kita pataas itong garbo, no? Ato ipaubos para ipataas kasi Ginoo. Di ba garo po sino? Nama gunis tao ang garbo, no? Di kinawalang tao sa garbo. Ano na, ang garbo, ang kasamputan na nakalaglagan, di ba? O basta ito, 16-18. Ang garbo musampot sa kalaglagan, di ba? O ang pagkamahitason ngadto sa pagkapukan, di ba? O ano nga, dili kita mapataas ng kagulingon, no? Hindi ito ipaubos. Di ba garo po sa Ginoo? Doon ang bersikulo. Proverbs 23:23. Ang garbo makapukan sa tao, di ba? Apan ang magpaubsanon tahuron, di ba? So, tahuron ba no? Ang garbo makapukan sa tao, apan ang mapaubsanon tahuron, di ba? Garbo sino? Doon ang bersikulo. Proverbs 3:6. Sa sobra
sa sobra sa garbo adunay mga tawo nga dili na maminaw og tambag, di ba? O mao kini ang hinungdan sa kagubot. Kung gusto nila maalamon kinahanglan maminaw sila sa og tambag, di ba? Yan maminaw og tambag, no? Di ba? Adunay mga tawo nga dili na maminaw og tambag, no? Kung taas ang garbo ba, sobra na sa garbo. O mao kini ang hinungdan sa kagubot. Kung gusto nila magmaalamon, kinahanglan maminaw sila og tambag. Maminaw sila tambag, no? Wagan ko siguro. Salmo 10:4. Tungod sa garbo, ang taong dautan, wala siya mila sa Ginoo. Og ningon siya, walay Diyos. Ano? Ano kay di ako napingon. Wala na Diyos siya ang guguling, ano? Kaya ba? Karo po sa Ginoo. Muna nga ang garbo, nakamagulas taong garbo, mga kita mag-iswa nun, wala akong ginagawang garbo, no? Panikamutan ako ng malang garbo, no? Kaya ba? Isa likway na ito ng garbo, no? O di, magpaubos sa tawag itong kagulingon. Kara po sa Ginoo. Duwagan ko siguro, Santiago 4:1 at 6, kung sabay inungdan sa inyong panagaway o panagbingkil, dili ba ang inyong lawas ng kaibog, no? Nga magsupak sa sulod ninyo, kunali sa itong sulod. Atong kagulingon rin itong kontra. Eh ba? No? Ang una na itong kagulingon, itong kontra. Usa na ang mga nana sa gawas, no? Ang una na itong kagulingon, itong kontra. Patay yun yung sulod. Eh ba? Gusto kamong manag-iya iyag mga butang o dili man ninyo mga angkon buot kamong mupatay, di ba? May ibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa magbingkil ug manag-away kamo. Wala kamo nakabaton sa inyong tingwa kay wala man kamo nangayo niini sa Dios. O sa diyang nangayo kamo, wala kamo atagi kay dahutan man ang inyong tuyo, di ba? Nangayo kamo aron lamang sa pagtagpo sa inyong lawas ng kihibog. Mga maulibon, wala ba kamo nasayod nga ang pagkigigala sa kalibutan mahoy pagkigaway pagpakigaway sa Diyos? Kay kadtong buot makigigala sa kalibutan nakig-away sa Diyos. Ayaw ninyo una nga hinungdan nga ingon sa kasulatan ang espiritu nga gibutang sa Dios dinha kanato puno sa gadilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa ingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang may paitason apan maghatag siya grasya sa mga paubusanon. Ano? Kaaway gud sa Dios ang may paitason, no? O maghatag siya grasya sa mga paubusanon. Ano, kita dre lumba ni paubos dili di mataas, no? Diba? Lumba na ni paubos karo po sa Ginoo. Baga ko bersikulo. Unang Pedro 5:5-11. Tamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug mag-alagad sa usag-usa. Kay ang kasulatan ningon kontra sa Dios ang garbuso, di ba? Kontra sa Dios ang garbuso, no? Apan maluoy siya sa mga papausanon. Lumba ko din ipaus, no? Diba? Busa, ilalong kamo sa gahom sa Diyos aron magtuboy sila kaninyo sa kaninyo sa panahon sa iyang gitakda. Itugyan niya ang tanan ninyong kabalaka. Itong mga kabalaka, itugyan nato niya, no? Kay siya ang magatiman kaninyo. Pag maigmat o pag binatayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot kaninyo, di ba? Sama sa leon nga nangitag tulokbon. Libot-libot ang nanging ano? Nangitag tulokbon. Liguna ang inyong pagtuo. Ang pagtuo gatong liguna, no? O, dili ang simbahan liguna, no? Pagbapong simbahan, no? Kundi ato pagtuo, ay. Yan ba?
likuran ninyo ang inyong pagtuo. Ug sukli ninyo kay nasayod kamo na ang inyong isig ka matutuo sa kalibutan nagisulayan usab sa maong nagtuson. Dili ra kita mo nakasulayan nino. Tibuok ko rin katawan sa Diyos, di ba? Apan, human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga ang tinugdan sa tanang grasya. Ug maoy nagtawag kaninyo sa pakig-ambit sa iyang walay katapusan ni Maya. Uban kang Kristo na hingpit ug naghatag kaninyo ligon usog sumaranan nga dili matarog. Iya ang gaong hangtod sa kanluran, no? Amen. Ano ang garo po sa Ginoo? Wala biskula. Santiago 1:12-18. Bulan ang tao nga nibarog taliwala sa mga pagsulay, di ba? Namo na tayo pagsulay sa tao, no? Pagdatang sa tao naman tayo pagsulay. Kay human nga niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhing walay katapusan. Ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga hinigugma kaniya. Kung adunay nga pagtintal nga moabot kanato, dili kita miingon nga gitintal kita sa Dios, di ba? Ang Dios dili motintal sa paghimo og daotan. Dili gid mo ang Dios, no? O dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Matintal ang tao kung dagon siya sa dautan niyang timuha. O sa dautan ng timuha, nagatimuha nga dautan, dagon ka, matintal ka, di ba? O kung tumanon niya ang dautan niyang tinuha, ang kasaputan ni ini mao ang pagpakasala, di ba? O mao pagkasala, no? Makasala mo ganito, no? Anak sa Diyos makasala, di ba? Ang mga tao makasala. Alangan mo dahil ng makasala kadaan niya, makasala pa. Ang makasala, ang mga matarong. Di ba? No? Mga matarong yun makasala. Eh, ang mga kasala, dili na makasala, eh makasala na sa daan. Di ba? No? No, ang mga matarong, mga anak sa Diyos, makasala. No? Di ba? O tumanaw niyo ang dautan niyong tunga, ang kasaputan ni ini, mao ang pagpakasala. O kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon, di ba? Mao ang kamatayon, no? Busa, minahal kong mga igsoon, ayaw ka mo pagpaligla sa inyong kabulingon. Di ka pawat sa kabulingon, no? Kaya ang tanan nga maayo og gimpit nga gasa gikan man sa Dios, di ba? Siya mao ang naghimo sa tanang atuwa sa langit nga nagatag og kayag dinhi sa kalibutan. O bisan mausab ang ilang kahayag o mabalin ang ilang landong, ang Diyos dili ngayon mausab. O di ki mausab, no? Di ba? Bisag ang tao mausab na niya, pero ang Diyos dili mausab, di ba? Bisag gisa to di na mausab, di ba? So sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak, di ba? Pinaagi sa atong pag-ilas kamaturan, di ba? Gihimo mo dala iyang anak, no? Pag-ilas sa kamaturan. Aron mulabaw kita sa tanan niyang mga buhat. Mulabaw ta, no? Eh, baka po sino? Tuwagan ang bisikula. Roma 12:1-2. Busa maison tungod sa kaluoy sa Dios kanato, naghamyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, di ba? Alang sa Dios isip uwi, balaan o sumala sa iyang nakaimutan nga halad. Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Dios, di ba? Yala datong kinabuhi, no? Sa Dios isip mga buhi o balaan, di ba? Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Dios, di ba? Ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao nga nining kalibutan. Hindi ka magsunod na nino? Mga patuyang ba, di ba? Tugutin ninyo ang Diyos mubago sa inyong unang-una, di ba? Mubago sa unang-una, kasi tanang gulay, no? Di ba? No? Unang-una, ang Holy Spirit, human spirit naman sa unang-una, di ba? O pati yung human spirit, no? Tugutin ninyo ang Diyos mubago sa inyong unang-una. Aron nasayran ninyo ang kabubuton sa Diyos kung unsa ang maayo
hingpit o makapahimo ot kaniya. Nagaro po sige, no? No, ano guys, nga atong ihalad atong kaugalingon, no? Nga sa Dios isip buhi o balaan mo gani no? Mao kini ang gusto nga pagsimba. Klaro po sige, no? Baga na ubisig bersikulo. Unang Korinto 14:26 sa Balita. Ang buot kong ang gipasabot ko nga mga igsoon mao kini tigom ninyo ang uban manag-awit, di ba? Ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsulti og dahil pinulungan. Mas speaking tongues, no? Wala mo na bisa ano? Ang uban na gina-practice mo ba na? Di ba? Yung gina-eskwelahan mo ng speaking tongues, uban. Ang uban man nagsulti og dahil pinulungan, ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga ining tanan buhaton aron malikon paglikon sa simbahan, di ba? Kung adunay musulti og lahi nga pinulungan, speaking tongues, kinahanglan nga duha tulo lamang magpabanos-banos sila sa pagsulti o lain ang maghubad ini. Nabi mo ubad, no? Di ba? Apan kung walay makahubad, kinahanglan pahilumon. Pahilumon gani, no? Pero ayo inang bawa sa tanas, di ba? Nawa na, no? Pahilumon lang, no? Sila diya sa inyong pagsimba, sa pagsulti, sila ngadto sa ilang kaugalingon o sa Dios. Duha tulo lamang kanila ang yatagan sa minsay sa Dios. Ang pagsulti ang sultihon o ang uban magtimbang-timbang alang sa ilang ipanulti. Duha tulo ron no? Dili dagan no? Duha tulo lamang kanila ang yatagan sa minsay sa Dios. Pagsulti o ang uban magtimbang-timbang no? Namina, no? Sa ilang ipanulti, di ba? Apan kun usa sa mga nagtigom ang nakadawat o minsay gikan sa Dios, kinahanglan mo hunong ang pagsulti, di ba? Mahimo nga kamong tanan magbanos-banos pagsulti sa minsay sa Dios aron ang tanan makakat-on og madasig. Amen ba? Amen. Kung banos-banos gid no? Ang hiyas sa pagsulti sa minsay sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa pagsulti. Kaya ang Dios dili Dios sa kagulian, kundi sa kalinaw, di ba? O sa tanang mga simbahan sa katawan sa Dios, ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Di ba? O dili kasi ngayong maghilom, pwede man mag-imin. Di ba? No? Pwede mag-imin. Imin ba mo, no? Ang babae kinahanglan nga maghilom sa pagsimba. Dili tawag sa dito na, may imin ha, pwede may imin ha. Ayaw sila pasultiya, sumala sa giingon sa balaod sa mga Diyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Dili pwede mangulo ang babae, no? Dili sa iglesia, ba? Imuyang kayong babae, ba? Buot sila nasayod sa unsa kabutang. Kung ano ang babae, no? Dili ko kayo mangulo mga presidente, no? Imuyang ko kayong babae, yun. Lalaki, yun, ba? No? Sa Amerika, no? Sa mga Amerika, pero lagi siya nakasulod. Nangulo ang babae, no? Pero kalagbitan na napuro ko ng lalaki. Ba? No? Ba? Kung buot sila nasayod sa udsa mga butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana, diba? Dito sa ilang kulianan mudalay na libgan ang utana lang po sa bana. Dito sa balay, no? Pinoyan makaulaw sa usa ka bahay sa pagsulti panahon sa panagtigom sa pagsimba, diba? Makaulaw, no? Diba? Muna pwede ra may no? Una-una baka mo na nagikan kaninyo ang pulong sa Diyos o kana rabay makadawat ini.
Kung may maguna-una nga siya minsahero sa Dios, may hiyas nga espirituanon, kinahanglan ilon niya ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Apan kung dili siya magtagad ini, ayaw siya tagda, di ba? Busa mga isuon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Apan ayaw punggi ang nagsulti lahi nga pinulungan. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa gusto o mas mahusay nga pamahagi. Nagkaro ko siya, no? So, madwala ang bersikulo, no? Unang Timoteo 2:8-15. Buot ako nga mag-ampo ang mga lalaki anaa sa dapit, sa tanang dapit, mag-ampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panagdalis, di ba? O ano, binayaw kamot, no? Walay kasuko sa kasi o panagdalis, di ba? Maguli ay, no? Iba kayo po, no? Buot usab ako nga ang mga babae malindong o magtinarong sa ilang pagpamisti, di ba? Magtinarong sa pagpamisti, no? Kinahanglan dili sila magpaglabig dayan-dayan sa ilang mga buhok, di ba? O magpadayan-dayan sa mga bulawan o mga perlas o mga gamit nga mahalong sapot o mga rilip-rilip ragod, di ba? Mga barko ragod, no? Unang ba dili ra mga sa kalibo gid mga sinina, no? Kinahanglan nga dili sila magdayan-dayan sa ilang mga buhok, mga dayan-dayan sa lapid buro na, dayan-dayan man. No? Magtinarong sa ilang pamiste, yung ba mga babae, no? Inunuha, magbuhat sila maayo nga maoy angay nga maayo sa mga babae nga magpaila nga Diyos nun, di ba? Kinahanglan ang mga babae makakat-on pinaagi sa paghilom o sa hingpit nga pagpupos. Dili ako mutugot nga ang mga babae mutudlo o magmando sa lalaki, di ba? O dili kayo magtudlo, no? O magmando sa lalaki. Kinahanglan inoon nga maghilom sila. Kay si Adam mao ang unang gihimo o si Iba, o sunod si Iba. Dili si Adam ang nalimbungan, kundi ang babae. O siya ang nakalapas sa sugo sa Diyos. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo. Magpadayon sa pagtuo, no? Ito, pagkabalaan, pagkahigugma o pagkabalaan, inubanan sa kaligdong. Ba? Nakagawa na tulo, no? Pagtuo o paghigugma, pagkabalaan, lubanan sa kaligdong. Yung nakara po sa inyo. Kung ang mga bahay, no, nang magtinarong sa pamisti, no, kinahanglan dili sila magdayan silang buhok, magpadayan o bulawan na perlas o paggamit o mahalong mga sapot. Yung nakara po sa inyo. Bulagan o bersikulo, Deuteronomy 22:15 o 22:5. Ang babae kinahanglan dili magsulog o biste nga iya sa lalaki. Ba? Dili ko magsulog, no? O dili mga sulis na mo na rin. Ba? O ang mga lalaki magsulog o biste nga babae, binabae. Ang lalaki na bugay nga lalaki magsulog og sayal ay. Mamayot na, no? Mabayot mo ka na, no? Ang babae dili magsulog og biste nga lalaki. No, dili ka, no? Dili ka, no? Ang babae, no, hindi pwede magsulog nga binalaki, no? Ang lalaki, hindi po magsulog og biste nga binabae. Kay si bisan kinsa nga nagbuhat niini mutanga lumtan sa Ginoo nga imong Dios, di ba? Magsulog ng lalaki og sayal, dili ko na tuloy no? Mga babae, mga babae, no, dili ko sulog, no? Makita ninyo ako nga sawal kasulog, kasulis, gisaway na ako na, kami doon, siya chik, bisa saway, di ba? Makita niyo na ako sawal, kasulis, ginasaway na ako na, kaya ginasaway ko kano yan, di ba? Siya na nagabalo, no? Makita ninyo nga gagaan,
kabisi o binalaki, ako na nagisugyan, kami doon, turong ni kasaway sa mga kagulingon. Diba? Kara po sa Ginoo. Dulungtanan sa Ginoo nga imong Diyos, diba? So, kanay makaingon ba? Wali, pero iyang asawa na Muna, no? Kadugay na ako ng isultihan. Diba? Hindi na ito balik-balik ko ng bulong sa Ginoo, no? Kausap na ito agyo ng disiplina. Diba? Magsige ng disiplina, sakit ng disiplina. Diba? Sakit ng disiplina sa, nabi, ngawa din sa tungsunod. Diba? No? Ano nga, kausap na itong agyo, no? So, hindi ko na ito taguan ng bulong sa Ginoo. Nang sa'yo kamutura, natin pagwas. Diba? No, isulti sa bulong sa Ginoo. Diba? No, kaya bulong sa Ginoo, no? Muna, no, katulog tag nanay niya, nanay mo suti lagi katulog tag nanay pero yung asawa mo na, kapilan mo kasaway na. Kapilan mo kasaway na, kasaway po bigyan, di ba? No, klaro po sa Ginoo. Gawa ng bersikulo. Unang Korinto 12:16. Hiday kamo kay kanunay ninyo akong ginumduman. Gituman ninyo ang gitudlo ko kaninyo. Karon gusto ko mangsayra ninyo nga si Kristo nga mao ang ulo sa mga lalaki o ang mga lalaki mao ang ulo sa mga babae. Ganyan ba? Ang Diyos mao ang ulo ni Kristo. Kung ang lalaki magampo o magsulti sa pulong sa Diyos nga adunay pandong sa iyang ulo, ganyan ba? O pandong sa iyang ulo, magkano? Ganyan ba? Ipakaulawan niya ang iyang ulo na mao si Kristo, di ba? Di ko di mapandong sa ulo, no? Magkalo, no? Magsulti sa pulong sa Diyos, di ba? Sa mga lalaki na, o kung ang babae mag-ampo, magsulti sa pulong sa Diyos na walay pandong sa iyang ulo, no? Ipakaulawan niya ang iyang ulo na mao ang lalaki na sama ra nga gipakaulawan siya. Diba? Dili na natural nga pandong sa ulo, ha? Kung dili buhok siya, palayon na to. Kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga putlon ang niya ang putlon na lang siya sa iyang buhok. Buhok kayo, diba? Apan kung ang tungod kay makaulaw man sa babae kung siya magpaputol sa buhok o makapaupaw, no? Angay niyang pandungan niya yung ulo. Diba? Dili pwede babae no magpaputol sa buhok, no? Diba? Sa mga Kristoano na siya. Ang mga lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo kay pinaagi kaniya gipadayag ang gahom o dungog sa Diyos o gibuhat siyang mga kaanggid sa Diyos. Apan ang babae gibuhat sa Diyos alang sa padulnganan sa mga lalaki. Ang lalaki wala buhata gikan sa babae, kundi ang babae mao ang gibuhat gikan sa lalaki, di ba? O wala usab buhata ang lalaki alang sa babae, kundi ang babae gibuhat alang sa lalaki. Mao kana ang babae kinahanglan gayud nga magpandong sa iyang ulo, aron ang mga anghel nasayod nga nagasakop siya sa lalaki. Apan angay usab natong hinumduman nga sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo, kinahanglan sa babae ang lalaki o kinahanglan usab sa mga lalaki ang mga babae, di ba? Kay ang una nga babae gibuhat gikan sa lalaki, karon ang lalaki natawag gikan sa babae. Apan ang tanan nga gikan sa Dios, tanan gikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini, angay ba sa usa ka babae nga mag-ampo sa Dios nga walay pandong sa iyang ulo? Dili na natural nga pandong, ha? Uli buhok na siya, ini ba? Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok, di ba? Dili pwede ang lalaki taas ang buhok, no? Di ba? Mubo, no? Makaulaw. Kung taas kini, makaulaw sa lalaki, no? Kung taas, no? Apang kadungganan sa usa ka babae nga taas nga buhok, di ba? Kadungganan sa babae, ha? Kay gihatag siya sa Dios og usa nga taas nga buhok nga magtabon sa iyang ulo.
Apan kung adunay gusto nga musupak niini, among gitudlo nga gisulat ko lang nga mao nga wala kami laing batasana gawas niini. O no? O mao usab kini ang gisunod sa mga iglesia sa Dios. Bisan asang lugar. Muna no nga klaro ko sino nga ang pandong sa babae kundi iyang buhok nga dili ang iputlo, no? Dili ang iputlo. Kung sa dili na tubo. Dito po yung mahunong na meron siya ng tubo, di ba? Yung mga lalaki, dili po pwede nga taas ang buhok, no? Kaya mag-uulaw din sa laki, no? Di ba? Kaya ang kanuganan na is babae dahil yung taas yung buhok, no? Di ba? Makakaulaw sa laki, o taas ang yung buhok. Di ba? Klaro po sige, no? Baga ako po sige, no? Mateo 5:27 to 30. Nakadungog ka mo sa giingon ayaw panabaw, di ba? Apan sultihan ko kamo nga ang tanan nga mutan-aw og babae uban sa kaulag, di ba? Uban sa kaulag nakapanabaw na kaniya diya sa sulod siya kasing-kasing, di ba? Sulod sa kasing-kasing, no? Busa kun ang imong tuong nga mata mao ang makaingon sa pagpakasala, lugita og isilibay kini kay maayo pa nga gawad-an ikaw o usa ka bayad sa iyang lawas kay ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Dili klase nga ipalugit, ha? Palugit ang mata, no? Kung dili maglingon ba sakita mo kay palugit, no? Maglingon na dili na maglantaw, no? Amen. Busa ang tuong nga mata makaingon sa iyong pagpakasala, lugita og isilabay kini kay mas maayo pagawad-an kini kung usa ka lawas kay ibanlod ang tibuok nga lawas sa impierno. Muna sa gawas, no, literal muna nila, no? Pag na yung makasala, lugiton muna sa kota dito sa gawas yun. Kung may mga awat, putol muna kamot, literal muna nila, eh ba? O kung ang imong tuong nga kamot mao ang makaingon sa imong pagpakasala, putla o isilabay ini. Muna, no, literal sa gawas, no? Kung sino bagay kamot gani, mga awat ka. Oh, no? Nakita naman sa video, no? Nawat mo sa kalaki, gipusin ang doon kamot. Wala, ibutol pero gipusin, di ba? O kung ang imong tuong nga kamot, mao ang nakaingon sa imong pagkasala, putla o isinibay kini, kay maayo pagawad-an ikaw o usa ka bayad sa imong lawas, kaysa itambog ang tibuok nimong lawas ngadto sa impierno. So, no? Dili pwede, no? Kita mga Kristiyano, no, makasala tungod sa atong kamot o mata, no? Ato sa mata, ato ilingon, di ba? Dili na ito ba ito, no? Ang madauta, no? Pinagi sa itong kamot, no? Iyon ba? Kara bulong sige, no? Luwagan ang bersikulo, ha? Unang Korinto 6:9-11. Sa walay dua-dua, nasayod ka mo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian si Diyos. Di ba? Dili ka makasulod, no? Ayaw paglimbo kay ang mga tao nga makilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw makigilawason sa isig kalalaki. Isig lalaki ba? Puro laki ba? Diba? O isig ka babae. Puro babae. Gilawason. Tumboy, bayot. Diba? Ano? Nano na ibayot na sa Biblia, no? Nabo na itong buwis Biblia? O, klaro mo, sige, no? O, no? Huwag mo na ko, ha? Naibayo itong buwis sa Biblia. Ayaw pagpalimbong kay ang tao nga makilawason o nagsimba sa mga Diyos o sa mga mananapaw o makigilawas sa isig kalalaki. Puro lalaki. O isig ka babae. Isig babae. Tumboy. Ang babae, tumboy. O kawatan, o hakog, o mga palahubog, o pati palahubog, o tig butang-butang, o mga malapasod sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos, di ba? Apil, ang pipila ka ninyo, sama gayud nga na kanyanto. Apan, nahukasan na kamo sa inyong mga sala, di ba? O gihalad na kamo ngadto sa Diyos, matarong na kamo sa Diyos pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo.
o pinaagis sa Espiritu sa atong Diyos, di ba? Ano nga, nagkaro po sa Ginoo, dili ka itong buhato ng daotan nga mga buhat, no? Ano nga, kita na ni igot na tayo nga puno sa Ginoo, no? Di ba? Wala exempted na no? Kaya puno ka subject sa correction. Kaya puno ka subject sa correction, no? Di ba? Laga ng bersikulo. Pinadayag, 21:6 Santo Dutso. O siya naingon ka nako, natapos na, ako mo ang Alpha o ang Omega. O sa sinugdan o kagatapusan. Kaniya nga nagiuwa o gihatagan ko og tubig na walay bayad, gikan sa tumuran sa tubig sa kabuhi. Ang madaugon makapanag-iya niini mao nga pa unlud undon og ang mahimong iyang Diyos o siya mahimong anak apan alang sa mga talawan o sa mga dili tumutuon o sa mga malaway alang sa mga muno o sa mga makilawason o sa mga lumayan mga lumay, galang na, barang sa mga no? O sa mga nagsimbag, mga Diyos, simbag Diyos, itong mga libulto ba? No? Mga libulto, no? Mga gagmay, bata, no? Mga dilarawan, dili makaliyok, dili kasulti, yung simbahong, dili magsimba sa Diyos, sa Espiritu, kabatura, no? Inagaraw mo sa Ginoo. O sa nagsimba sa mga Diyos, simba ka tao, o Diyos ba? Simba ka gwarta, Diyos ba? Ina? O sa mga tanan nga mga bakakon ang ilang bahin nga mao pagkai adto sa linaw nga nagsalaog nga kayo o kasupre mao kini ang ikaduhang kamatayon muna ato na dito ubang buhat na dito gud na tayo no sa supre no nga kayo muna kita subject sa correction kasi pangili ka toothpaste na Jesus Christ ba so gina to si Ginoo no mitras na may grasya ba? Muna dili ko na ito mga sigyo, no? Okay, matawag na noon mga tinuyo na pagpasala, ba? Basta no, kita subject ko tanan sa collection, no? Kung pwede ito, Jesus Christ. Klaro po sa Ginoo. Wala na bersikulo ha. Episo 4:17 ato 32. Busa ako nagaingon og nagapamatuod ngini tungod sa Ginoo. Kinahanglan dili kamo makinabuhi sa mga hintil diya sa pagkawalay hinungdan sa ilang panghuna-una. Kay gingit-ngitan man nila pagpanabot o nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios. Tungod ka walay nahibalo nila nga tungod sa kalahi sa ilang kasing-kasing. Sila nawad-an sa pagbati o gitugan sa ilang kaulingon ngadto sa pagpatuyang hangul og sa pagbuhat sa tanang batang si kaugawan. Apan si Kristo wala siya nagaton niini. Kung tinuod man kamo nga nakadungog mahitungod kaniya o gitudluan diya kaniya ingon nga ang kamatuoran ana kang Hesus o tudluan kamo sa paghukas sa inyong daang pagkatao. Di ba? Ano sa ganyan daang pagkatao gani? Paghukas ko sa daang pagkatao. Daang pagkatao gani, ano isa? Ang daang pagkatao gani, old nature. Ano yun ba? Old nature. Sa naman. Old self. Sa Biblia niya, sa Biblia. Old self o old man. Old man. Old sinful nature. Batayin ng upat ha? Ikaw 5, batayin ng 5. Sa tingin ko na?
Itudluan kamo sa paghukas sa inyong daang pagkatao. Oh, daang pagkatao, old nature. Diba? Oh, old nature, oh. Na iya sa karaan nga pamatasan nga madunot tungod sa nalimbungan sa kaibog sa pagbago diya sa espiritu sa inyong salabutan o sa pagsulog na sa bagong pagkatao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios sa pagkamatuod nga nagpatarong og pagkabalaan. Ano sa tulingon sa pulo sino? Sa English na hubad. Put your new nature. Ano sa? Bagong pagkatao na eh. No? Bagong pagkatao. So to? New nature na eh. Nay nyo. Diba? New nature. Old self, mga ano sila? New self. New self. New man. New man o new creation. New creature. Batayin na yun ha. Bagong pagkatao, new nature, new self, new man, new creation. Tapos mo na. O isulog ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sumala sa dagway sa Diyos. Muna, isulog ang new nature ha. Bagong pagkatao sa English no, ba't mo na siya? Put on your new nature, bring it to be like God, truly righteous and holy. Diba? Tungod din sa paghukas ninyo sa ninyo ang bakak na bakak ang matag usa kaninyo kinahanglan magsulti sa kamaturan ngadto sa iyang isinitaw. Kay kita mga kabahin man sa usa kasuko kamo ayaw kamo pagpakasala to dini. Ayaw pasalupi sa adlaw nga ang inyong kasuko, diba? O magpapasuko ko no, pero ayaw pagpakasala, diba? O dili na to kabutan og hapon atong kasuko no. O ayaw ninyo hatagi o di kayo nangawa. Ang kawatan kinahanglan dili na makawat kundi maghago inuhon, diba? Magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot aron may ikahatag siya sinadto sa mga kinahanglan walay musultig dautan bugula gikan sa iyang baba, diba? Kundi tanang maayo lamang nga makidlikod o maghangay nga iga laon aron maghatag kini og kaiwan ngadto sa mga naminaw. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Ilaagi kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos, diba? Dili na to pasubo ng Holy Spirit, no? Isa likway ninyo ang tanang kaligutkot, kasuko, kapungot, pagkasina o pagpasipala, nakip na ang tanang pagganautan. O, ano? Apan, pag maluyon kamo sa usag-usa o malumo sa kasinasing, magpasinailuay sa usag-usa, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios tungod kang Kristo. Nagaro po sige, no? Nagaro po sige, Roma 6:1-14. Busa unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa diya sa sala aron mudagaya ang grasya? Dili kayo. Kita nga namatay na ngadto sa sala. Unsa pa man nato sa pagkinabuhi ni anak. Wala ba kamo nasayod nga kitang tanan nga nabautismohan kang Kristo Jesus gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa pagbautismo ginubong kita ugat kaniya, diba? Ngadto sa kamatayon aron nga si Kristo gibanaw gikan sa mapatay himaya sa man kita usab
maglakaw diya sa bagong kinabuhi. Ba? Kung unang bagong kinabuhi, yung nature, ba? Bagong kinabuhi. Kaya kung may usa na kita diya sa iyang kamatayon, may usa usab diya sa pagkabanaw. Kay nasayod nga ang atong karaang pagkatao, karaang pagkatao, old nature ha? Karaang pagkatao gilansang na uban kang Kristo aron malaglag ang lawas sa sala, ba? O dili na maulipog sala. Kay ang taong patay na ipagawas na gikan sa sala, ba? Kay kung mamatay kita uban ni Kristo, nagtuo kita nga buhi, gayud usab kita uban kaniya. Kay nagaibalo kita nga si Kristo nabanaw gikan sa mamatay, dili na gayud mamatay. Ang kamatayon dili magagahom kaniya, bato kaniya. Sa iyang pagkamatay, siya namatay ngadto sa sala, makausa lamang. Apan ang kinabuhi nga iyang kinabuhi ang kinabuhi sa ngadto sa Dios. Busa kamo usab kinahanglan isip sa inyong mga kaulingon nga patay na ngadto sa sala, apan kamo buhi ngadto sa Dios diya ang Kristo Jesus. Busa ayaw ninyo pahariya ang sala diya sa inyong may kamatayon nga lawas, di ba? No? Aron pag tumalon sa mga pangibog niini, ayaw itugot nga ang bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga gamiton sa pagdili matarong. Ingon itugan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, di ba? Ingon nga tao nga nabuhi gikan sa kamatayon. O ang mga bahin sa lawas ngadto sa Dios. Ingon nga gamiton sa pagkamatarong. Kay ang sala dili magagawom diya kaninyo. Tungod kay dili man kamo ilalom sa balaod, kung dili ilalom sa grasya. Magaro po sa Ginoo. Doon lang po siguro. Roma 3:9-10. Ayaw kamo pag pamakat sa usa kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao. Gihubo na mo ng daang pagkatao. Old nature. Gihubo, no? Isulog ninyo ang bagong pagkatao. Morning, new nature. Isulog, no? Kaya po sila. Isulog ninyo ang bagong pagkatao. Kini sa Diyos na mao nagbuhat sumala sa iyang kauglingong dagway. Aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Diyos. Diba? Kaya po sila. Kung ano nga, isulog din, no? Isulog na to ang new nature, ang bagong pagkatao. Kung kasa ninyo ang daang pagkatao, ano na yung old nature? Nakara po siya, no? Basa ko petisyon na binibara naman. Old nature die, diba? And new nature of the world, ano yan, di word ha? Basa ko petisyon na binibara naman. Patay na inyong haning kinayan, nga kinaiya sa kalibutan, diba? O mahimo kamong usa ka bagong binuhat. Ano? Bagong binuhat mo ni bagong binuhat. Patay na dahil ng picture, di ba? Kaning kinabuhi nga adunay sinugdan sa diyang gipuy-an sa Dios. Igiyuban sa Dios sa ginawa. Inyong ilong kaniadto na tao kamo. Namatay na ang kanang kinabuhi nga karnal. Na kinaiya, o aduna kini sinugdan, o aduna kini kinabusan, o namatay, kini o nawala na hangtod sa kanturan. Ang aming kinaiya, o nisulod ang Diyos na dala o bagong kinaiyan. Muna, minasulod ang Diyos bagong kinaiyan. Diba? New nature. Bagong pagkatao, diba? Bagong kinaiyan. Dayon ang gugma, kalipay, pagidait, pagpamapungurong, kaago, pagidait, pailog, o pagkamalulot, o pagpagabuutan, isulod ka na, o gipulian ang pagkadinautod, o mainitong sa ulo. O mo, itong old nature na to. Ipahukas man. Diba? O ipahukas to? O gipulian ang pagkadinautod, o pagkamainitong sa ulo, o pagdumot, o pangabubo, o paglantugi, o ang tanan nga niya nga butanan, gipulian na.
o sa diyang niagi na gikan sa kamatayon ngadus kinabuhi. Inyo ba kining nasabtan? No? Kung ano nga ipahukas ang daan nga pagkatao. Motog ka niya atong ano? Pagdumot, pagkadinauton, mainiton sa ulo, pangabubo, pagiglantugi, o tanan niya na nabutang gipulihan na. O ano? O sa Biblia, hukasan ninyo inyong daang pagkatao. Diba? Isunod ninyo ang bagong pagkatao. Kung saan itong bagong pagkatao? Mo na yun. Gugma, kalipay, pagkidait, pagmapunguoron, kaagop, pagkidait, pailog, marunot, pagkabutan. O ano? Mo ang bagong pagkatao. Diba? Klaro po sino? O bantayan yung lima ha? Mabasa ko tisyon ni William Branham. Where first you were means, asa ka na unang na imong dautan, di ba? An evil o pagkadautan, an martred, an pagkadumot, an malis o pagkadinauton, an strife o panag-away. Now you're laughing, karong ikaw mahigubaon, sweet matamis, kayang buutan. And you see a difference o nakita mo ang kailangan? It's your nature. Oh, your nature ay. Ha? Mo na your nature. Diba? Mao kini ang imong kinaya. Will could itawag namo kini. I could it. Itawag ko kini. Eat your soul. That vengeance, no? Oh, ano ang imong kalag na usab, no? Pero transformation change, di ba? Mauro ng kalaga, pero giusap ang nabunagin, di ba? Nausap yung pagkatao, di ba? Klaro po sino? Nausap no, mauro ng kalaga, no? Ang imong kalag na bago. The old soul die. Ang muna yun, no? The old soul die. Ang daan nga kalag namatay. And the new nature which is new soul which is new nature. Ang new nature dahil mo dahil new soul dahil. New soul. Dili sila mo katawa ni pag new soul, new nature, dili sila mo katawa. Pero sa old soul, old nature, katawa sila. Ano? Ikaw na ay bahala umutang old soul sa old nature. Diba? Nagnaitugbang ang new soul. Naitugbang ang new soul, no? Ang daan, ang bagong kalag nga mao ang bagong kinaya. O nga mao ang bagong kinaya. Ikaw na matugbang diya sa isulti ni William Branham nga ang old soul nga mao ang daan nga kinaya. Diba? Klaro po sa Ginoo? O. Mo katawa sila no nga ang bagong kalag mo ang bagong ang daang kalag mo ang daang ginaya. Ang bagong kalag mo ang bagong ginaya. Sa tulo na. Ang daang kalag mo ang daang ginaya. O ang bagong kalag mo ang bagong ginaya. Ang ginaya ra may usab sa tao. Dili kay ang kalag usab, no? Kay ang bulawan mao ra siya nga bulawan ang gimo tunaw mo nang tunaw no gimo iporma og laing porma ba bulawan ba gilipiwan siya sa pinaagi sa pagkabalaan ang tulo ka proseso at maagi bautismo sa kalayo diba ano nga ang kalado ning dili ilisan ko dili ang daan nga kinaiya mo ilisan og bagong kiniya maurang kalaga no para bulawan ba ako sumara parehang bulawan ba? Kaya ang bulawan, nakita niyo sa lapo, alam, hindi mo na ilabay, hindi mo ba hugasan? No? Hindi mo hugasan ang bulawan, o hindi mo na siya, o ipaagi mo nagtulong ang proseso, ang mga justification, certification, baptism of the Holy Fire, mo nang kalag, proseso sa kalaga, kaya sama siya sa bulawan ba? O para malimpyuan ang kalag, o wala na siya kalayo. Eh ba? Magtrabaho na po na siya. Maor na siyang kalaga, pero di usap ang purma. Di ba? Maor na nga, ang kalag dili mo usap, no? Kung dili, ang daan na kiniya. May usbon, di ba? Transformation change siya. Kita mo to, tag o change. Pero, saan mag-inom kayo? Ang imong kalag na bago. It's your soul has been changed. So, transformation change.
Maura nga kalaga ang gimago. Maura nga kalaga ang gimatarong. Dauta na siya kaniyan to. No? Gimatarong. Yan ba? Nabang may akwa? No nga. Ang old soul, makus muna. Ang old soul, mao ang old nature. Yan ba? Ang new soul, mao ang new nature. Yan ba? Klaro ba pulo sige no? No nga. Dili mausap ang dili ilisan ang kalagno kun dili bago na kiniyas imong sulod. Eh ba? Bago na imong pagkatao. Inawat ka naman na paano? Dili ra ako pagkatason, ako yung MC.